O di ba, nabanggit natin kanina, siguro wala sa politika ngayon si Alan Peter Cayetano kung walang ABS-CBN. Yung tatay niya may programa nung araw dun eh. Ano yung ibig natin sabihin kanina? Ito, matagal ko na sinasabi nakakasira sa media yan. Yung, wag naman magagalit bagay yan ano yan decision call ng isang media organization yan, di ba? Ng publishing at saka ng broadcasting, kung sino gusto nilang ilagay. Kaya lang, para sa akin, hindi magandang tignan. Hindi tama, hindi wasto. Yun yung dinadakdak kanina ni Alan Peter Cayetano Yung kinakailangan maging objective ang ABS-CBN dahil may mga accusation laban sa kanila na sila'y bias. Talaga magkakaroon ng bias yan. Umpisahan mo dun sa pagkuha nila, paglalagay nila ng programa para sa mga public official at saka politician. Mga kaibigan, nakakasira yan sa propesyon ng media. Kaya ako kung kung halimbawa ako gumagawa ng batas, kaya lang hindi gagawin to ng isang pangkaraniwang mambabatas Matatakot Kasi baka magkaroon siya ng kaaway. Pero kung ako, ang mambabatas, ito noon ko pa sinasabi, matagal ng panahon, dapat ipagbawal yan. Nasisira ang propesyon ng mga nasa media pag nahaluan kayo ng politiko. Ang sinasabi kong politiko at saka public official, yung incumbent. O kaya kasalukuyang nasa gobyerno. Anong sasabihin niya na objective? Di ba binanggit ni Cayetano, yung mouthpiece daw yan ng propaganda raw. Propaganda yun Pag politiko ka, may pwesto ka, public official ka, nakapwesto ka, wala ka dapat sa media practice. Marami kang hindi pwedeng gawin. Kung tutuusin, dapat kasama yan sa Republic Act 6713. Mga kaibigan, sa ethical standard for public officials and employees, dapat kasama yan na hindi ka pwede habang ikaw ay nakaupo sa gobyerno, may pwesto ka, kay politiko ka, public official ka, ikaw ay nagsusulat. Kaya nga di ba pagka-eleksyon, kunyari ang batas, 6 na buwan magre-resign ka kunyari sa pinaglilingkuran mong dyaryo o radyo o himpilan. Hindi ba? Para maging patas ka sa iba. Dito naman sa sinasabi ko, sinisira mo yung objectivity ng media. Di ba? Nagiging bias ka na. Sa sarili mo pa lang, bias na yan Bakit? Siyempre, babanatan mo ba yung sarili mo kung walang hiya ka? Tapos may programa ka? Pero walang hiya ka naman? Magnanakaw ka naman? Alam naman, ibulgar mo yung sarili mo. May programa ka. Lahat, binabanatan mo. Tapos nagnanakaw ka. O kaya, halimbawa, wala ka naman binabanatan, nagsasalita ka lang, pero nagnanakaw ka rin. Ano yung ibig mo sabihin? Yung programa mo, gagamitin mo para idepensa mo sarili mo laban sa pagkakabulgar sa iyo ng media? Kalokohan yan. Kaya yung trabaho ng media, inaagaw nila Gusto nila sila na magdidikta sa gagawin ng media Kaya nangyari yan. Nagkakaroon ng tinatawag na
unholy alliance. Para lang yan yung mga sinaunang panahon eh. Bakit nasira yung mga kaharian? Yung mga kingdom? Di ba dahil sa pakikihalo ng mga pinuno ng simbahan, bawat kaharian may nakatalagang mga kardinal, mga pare, na nagdidikta. Kaya nga si Kristo pinako sa krus eh. Paano? Sa Biblia, ang termino ron yung unholy alliance, ang termino ron pakikiapid. Hindi sexually. Ha? Pakikiapid ang term doon ng Biblia. Ganun yan Hindi ba? Kaya nga sa media, hindi ka pwede maging PR. Kung nagpa-practice ka rin ng media. Bakit? May kliyente kang gago ka yung kliyente mo lang matino? Babanatan mo ba yan pagka walang hiyayan? Di ba? Yan ang mga issue. Ano pa? Kung meron kayong dapat ipagbawal, ngayon pa lang, total, kayo nagsasabi niyan, Alan Peter Cayetano. Kunyari, bias-bias, ha? Kung totoo yung mga pinagsasabi mo, gumawa kayo ng bill. Ipagbawal ninyo ang survey. Tatanong nyo, ano kinalaman ng survey? Sa sinasabi mo. Propaganda yan. Nagagamit sa propaganda yan hindi ba? Pagka gusto ko ang panalunin, survey. Hindi pa yun. Sino nasa likod ng survey? Istasyon din Di ba? ABS-CBN din. Yan ang pinakamasama ngayon. Nagpapasama sa eleksyon natin ngayon. Nagpaparumi. Yan survey. SWS, Pulse Asia, lahat yan. Ang purpose niyan, deception yan. Ang hirap dito, pag makakabuti sa kanila, wala silang problema. Pagka hindi sila ang mataas sa survey, doon sila may problema lang. Ano ibig sabihin yan? Bawal nyo yan. Conditioning of minds lang ang purpose niyan. Pinagkakakitaan ng malaki yan. Pero yan ay deception yan. Panloloko yan. Lalo sa dami ng tanga, bobo, at gago ngayon sa Pilipinas. Yan ay pagbawal nyo. Bakit inimbento yan survey? Yun ang main objective niyan Dapat ipagbawal yan sa politika. Anong survey? Survey. Kaya yung iba nagbabase dyan Yung mga bobo. Di ba may mas masahol pa bang propaganda yan? Mga kaibigan, kaya hindi na-elect ang mga walang pera, pero may matinong hangarin. Ang na-elect, may pera, walang ya. Mga kaibigan, nakakalamang na yun. Ang purpose niyan, kaya tinatag yan, walang yan na rin ng mga media Yan ang nagpapakita Bakit? Para i-justify ng media yung validity ng news. Para maging valid yung news, kailangan kasi may pinanggalingan Hindi ba? Hindi pwedeng sasabihin ng istasyon ng nagbabalita, mataas sa survey ngayon si Pedro. Pero wala ka naman pinagbasiya, wala ka naman sinasabi. Paano mo nasabing mataas si Pedro kaysa kay Juan?
Basta sinasabi mo lang. Eh wala maniniwala, di ba? Ngayon, para maging kapanipaniwala ang balita na may pinanggalingan, tinayo yan survey. Pero, yan survey ay deception yan. Mga kaibigan, sa totoo lang. Ang laki ng, pinaliwanag ko na yan sa ibang pagkakataon. Hindi totoo yan. O, kung totoo ito, si Lito Lapid. Si Lito Lapid. Consistent siya. Nasa 5 ba? O 3 leading candidates nung nakaraang eleksyon sa Senado. Pagkatapos ng eleksyon, ito wala pang decision yung mga organization. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Wala pang ano yun, wala pang decision yun. Kung sino dala. Consistent siya, di ba? Halimbawa, sa number 5. Tapos, naglabas ng decision ng iglesia, kasama siya sa dinalang kandidato. Diyan yung malalaman peke ang survey. Sa buhatan niya ng COMELEC, tsaka mga survey, tsaka Smartmatic. Pero kahit hindi Smartmatic ang gawin mo, yan survey, nakadesign yan para maging pattern sa resulta ng eleksyon. O di dayaan. Di ba? Ang totoo, wala naman sinasurvey na tao. Ilang taon na tayo? Wala pa ako nalamang kakilala, kaibigan, kamag-anak. Wala. Isalin mo pa yun. Kaibigan ng kaibigan, kamag-anak ng kamag-anak. Na may kamag-anak at may kaibigan pa. Wala ako nalamang ganyan. Survey. Wala akong nakitang naglakad sa karsada, may ID ng SWS, naka-uniforme, wala. Naniniwala kayo sa engkantada. Superstition ang kamukha niyan. Pero nagkakapera. Kung kasama pa istasyon sa may-ari ng survey firm, di doble kita nila. Kumita na sila sa survey, kumita pa sila sa gaila ng politiko. Mga kaibigan, bawal dapat yan. Kasi tinatangay niyan yung sinisira niyan yung pag-iisip ng tao. Deception, dinadaya ang tao. Pinaniniwala sa isang fiction. Fiction yan Mga kaibigan fictitious. Di lang fiction, fictitious pa. Mga kaibigan. Ngayon, yan ang talagang dapat na ipasan yung mga batas. Bawal sa gobyerno o sino mang nasa gobyerno, isama ninyo sa 6713. Nabanggit ko na naman yung 6713. Kaya marami nadidimanda, nagnanakaw ngayon mga barangay. Hindi nila alam yan Sabi ko nga sa inyo, dapat lahat ng papasok sa public office, kailangan pinag-aralan niya yan Kailangan meron siyang, dumaan siya sa seminar o crash course, yun lang ang ituturo. Kasi yun ang Biblia ng nasa ng empleyado at opisyal ng gobyerno. Republic Act 6713. Mga kaibigan. So, yan po mga dapat na batas niyong gawin. Hindi ko ano-ano. Ay kami, may panibagong circus na naman yan. Di sa October, iba na namang usapan yan. At merong masama pang epekto niyan, yung ABS-CBN issue. Natatakban yung mga pagnanakaw ngayon. Nasaan yung pondo? Yun ang tanong. Nasaan? Pinapagod na lang yung tao sa kare-reklamo. Magsasawa rin yan sa reklamo. Basta tayo consistent sa nakaw. Pagpatuloy ang pagnanakaw, yung reklamo, titigil din niya, mapapagod yan Magsasawa.
Oh, yan ang strategy nila, mga kaibigan. Di ba? At pagka medyo maingay sila laban sa pagnanakaw, labas natin ulit ang issue ng ABS-CBN. At saka ibang issue na magagamit nating kumot para takban yan. Ha? Sir Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Nakakabuisit Nawala tayo sa issue Pinepersonal na yung mga may-ari. Kahit ba walang yayan Sabi mo, hindi nagbabayad ng buwis. Pumunta ka sa BIR. Pag yan napatunayan mo, magkakaroon ka pa ng reward Di ba lahat ng mga merong ganyang kampanya ang BIR? Kapag ka ikaw, merong na-provide na information, evidence, laban sa isang tax evader, mga negosyanteng malalaki. Bibigyan ka pa ng reward Ba't di kayo nagpunta ron? Yan ba dyaryo, BIR ba yan? Yan ba social media? Yan ba ang venue? Hindi yan. Kung may kaso, yun ang kaibahan Pag nasa media ka, bago mo ilabas yan, yung sinasabi ninyo, tax evasion, hindi nagbabayad ng buwis, meron ka ng pinagbasihan. Halimbawa, may nag-file sa kaso. Pwede mo ba sasabihin lahat Ito si ganito, ganito. Ito si ganito, ganito. Asan yung pinagbasihan mo? Yan ba nagkakaso nung yung sinasabi mo, yung inaakusa mo sa tao? May kaso ba siya nun? Sige nga. Yan ang kawalangyaan sa media Pinayagan Pati mga baboy na kung sino-sino lang nakakapagsulat, mga kaibigan. Kaya nababoy yung industriya. Hindi kayo magiging effective sa ganyan. Hindi yan ang paraan. Kung walang issue itong prangkisa, sige, bumanat kayo. Pero siguraduhin ninyo. Kaya nyo inaabuso yan, nakita nila kasi may mga troll. Ba, lumulusot ito lumulusot nakikisakay na rin sila roon. May mga gumagawa pa ng video, nasusuka ako mawalang galang na. Hindi kami pinasweldo tinanggal kami sa trabaho. May kaso nga kami sa level. Yun pala naman Ano kinalaman sa prangkisa nun? Pwede ka bang pumunta sa korte? Ito. Kaso nito, murder. Ikaw, testigo ka. Ano masasabi mo doon sa kasong murder? Di kasi mayabang yan Baka galit ka lang dito. Kahit sa korte pagka may galit ka doon sa tao, hindi tinatanggap yun. Pagka na-approve na ikaw, titistigo ka dahil may galit ka rin sa akusado, hindi pwede yun. Malamang, hindi tatanggapin ang iyong testimony sa husgado. Yun ang rule of law. Ngayon, kapag yung mga ginagawa ninyo, yan ang rule of law, wala na tayo. Wala na tayong batas na susundin.
Tandaan ninyo, tayo, may gobyerno, may batas. Ha? Ang tawag dyan, we are, sabi nga nung sa English we are a government of laws and not of men. Iyan yung essence ng rule of law. Katulad niyan, napahiya kayo. Kontra-kontra kayo sa prangkisa, yan, binigyan tuloy. Bibigyan yan. Kasi wala kayong nag-hearing na ito sa Senado kung matatandaan ninyo Wala silang naipakitang proof. Ebidensya, basihan, na merong nilabag ang ABS-CBN. Tsaka ito, tandaan ninyo. Pag yung issue sa prangkisa na yan, pinalala nyo, gusto nyo lumala, maraming sasabit na talagang violation ng franchise. Binigyan ko na kayo ng example, di ba? Ang batas, halimbawa, isa dyan, ikaw nag-ooperate ng station. Sa Maynila, dapat, sa Metro Manila, allowed ka lang ng 1 AM, 1 FM. O kung may TV ka, allowed yan. Isa-isang franchise yan. Bawat channel may franchise yan. Bawat kilohertz, megahertz, merong franchise yan. Mga kaibigan. So, bawat frequency na nasa iyo, ang entitled ka lang, frequency ng AM, isa. Frequency ng FM, pwede mong pagsabayin yun. Isa. Tig-isa. TV, pwede yun. Tig-isa. Sige. Kalkalin nyo yan. Yan ba nasusunod o hindi? Nasabi ko lang Yan ang bibira. Hindi yung hahaluan mo yung prangkisa Mga prangkisa pinag-uusapan, di doon ka sa violation ng franchise pumunta, hanapin mo yun. Pero kung wala ka nun, tapos sasabihin mo, may sexual harassment, may kumpanya sa Hungary, gago kayo. Ano kinalaman sa prangkisa nun? Ano kinalaman sa prangkisa nun? Labor case. Kung tinanggal ka, dapat nagdemanda ka kung gusto mong maghabol. Kung sa palagay mo, naapi ka, naagrabyado ka, meron niyang proper forum. Naintindihan nyo na kaya? Para rin sa mga gago, sa mga tabogo. Pahiya na naman kayo. At ngayon, pakinggan naman natin sa kanyang original composition, mga kaibigan. Hindi ito kamukha nung ibang na iparinig na natin na awitin ni Charlie Fry. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan ninyo ang kanyang original composition, mga kaibigan. Na ang pamagat ay kung pwede lang sana isang original OPM na kanyang nilikha, sinulat at inarrange at kanya ring inawit. Pakinggan natin ang awiting kung pwede lang sana mula kay Charlie Fry. Sariwa ang hangin, simple lang ang pagkain, at marami
para sa mga minamahal. Waring Diyos ay tumugon, ibinalik tayo muli sa kahapon. Kung pwede lang, sana ay ganito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang, sana simple lang ang lahat, bawat tao'y nagkakaisa. Kalusugan mahalaga sa isip ng bawat isa. Lumang gawin nalimot na, hinaharap ang bagong umaga. Ito na ang bagong daigdig, bagong mukha, bagong lahi. Hindi na Diyos at salapi, at ang tanging naghahari ay pag-ibig. Kung pwede lang, sana ay ganito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang, sana simple lang ang lahat, bawat tao'y nagkakaisa. Sa gawa, sa salita, pag-ibig sa kapwa, buhay ay kay saya. Mistulang paraiso sa lupa. Kung pwede lang, sana ay ganito na lang ang buhay sa mundo. Kung pwede lang, sana simple lang ang lahat, bawat tao'y nagkakaisa. Sana ay ganito na lang ang buhay sa mundo.